Kaugnay pa rin ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur at ilang kalapit na probinsya. Kausapin natin sa linya ng ating telepono si DOST Secretary Renato Solidum. Sec, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Okay, Sec, ilang aftershocks na po ang ating naitatala matapos po ang malakas na lindol sa Surigao del Sur? Magmula po noong December 2 ng alas 10 pasado ng gabi, yung magnitude 7.4 na lindol, offshore ng Hinatuan Surigao ay nakapagdulot na ng 1,898 na aftershocks as of 1 p.m. ngayong araw. At ang lakas po ng magnitude ay nagsisimula sa 1.4 hanggang 6.6. Ibig sabihin, meron ding mga malalakas na magnitude na naramdaman dyan sa Eastern Mindanao. So malakas-lakas rin po yung mga aftershocks, umaabot ng 6.6. Mga hanggang kailan po mararanasan itong mga aftershock na ito at may mga ganun pa rin din po bang kalakas na aftershock tayong aasahan po, Secretary? Posible pa pong magkaroon ng mga aftershock sa mga susunod na araw o linggo. Pero mapapansin po natin na habang tumatagal ay bumababa ang bilang ng mga aftershocks na nangyayari. Pero kailangan pa rin paghandaan ang mga aftershocks na posibleng maramdaman ng ating mga kababayan. Dahil naman ang lindol ay nasa karagatan, hindi masyadong mapaminsala ang mga aftershocks na i-record dyan galing sa Hinatuan. Pero kung mapapansin nyo, kaninang madaling araw ay nagkaroon din ng magnitude 6.8 na earthquake. North naman ang pinangyarihan ng 7.4. Ito naman ay sa offshore o sa karagatan offshore ng Caguait, Surigao del Sur, na maituturing nating separate earthquake na nagdulot ng aftershock na 190 as of 1 p.m. Today at ang magnitude range ay hanggang 5.7. Kaya talagang nayayanig ating mga kababayan doon sa Eastern Mindanao, in particular sa Surigao del Sur. Pero ito naman po ay hindi mapaminsala kumpara ng magnitude 7.4. Okay. So sinasabi po ninyo hindi po magkakonektado. Ito po nga dalawang lindol na inyo pong nabanggit. Hindi po ito epekto ng naunang lindol, sir? Hindi po ito epekto. Magkaiba po sila. At ito pong stretch ng Philippine Trends na binabanggit natin, source ng earthquake, between Samar Island at Surigao provinces ay talagang walang malakas na lindol na nangyari in the past 100 years. Kaya nabanggit na rin natin yan sa mga nakaraang taon na posibleng magkaroon ng mga malalakas na lindol dyan. Okay, ngayon po na meron pong ganitong sunod-sunod na lindol, ay ano po yung mga pwedeng mga paghahanda pa pong gawin ng ating mga kababayan? At ang sunod ko na rin pong tanong, ay posible rin po bang may mga kasunod pang lindol na hindi po sa Mindanao, for instance, Luzon area or Metro Manila, Sec? Well, unang-una, sagutin ko muna yung pangalawang pong tanong, posible naman po magkaroon ng mga lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kadahilan ng marami po tayong earthquake generator sa dagat at sa lupa. Ang kailangan po natin gawin bilang Pilipino o nakatira sa Pilipinas ay isipin na posible talagang magkaroon ng malalakas na lindol at dapat paghandaan. Ito ay sa pamamagitan, una, na mga pagsigurado na matibay ang mga bahay natin. Meron po tayong House Safe is My House app na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. Sumunod sa building code habang nagkakaroon tayo ng construction, siguraduhin alam natin yung tamang kilos kapag lumilindol. Ito yung drop, cover, and hold. Naprotektahan ang ating sarili kapag may malakas na paginig at hindi tayo tatakbo lang o maglalakad ng mabilis. Baka mayroong mga bagay-bagay na bumabagsak. Layuan ang mga posibleng tumagilid o bumabagsak na mga bagay. At siyempre, yung ating lokal na pamahalaan na magkaroon ng response plan sa lindol at ganoon din po sa ating mga lugar na dalampasigan sa mga dagat, posibleng tsunami naman ang ating kailangang paghandaan. Now, ito pong mga lugar na nalindol na sa Mindanao, kailangan pong ma-inspeksyon ng local government, ang mga gusali at bahay kung talagang hindi na pwedeng gamitin, kasi nga posibleng magkaroon pa ng aftershock at matuluyang bumagsak ito. Ganoon din po sa mga lugar na matarik, baka magkaroon ng landslide. Kaya nagpadala na po ang DOST FIVOX ng Quick Response Team upang ma-assess ng tama ang mga nangyari sa Surigao del Sur at magabayan ang ating lokal na pamahalaan at mga residente. Sec, yung pong mga naapektuhan pong ng lindol doon po sa partikular sa Mindanao, since may mga possible aftershocks pa po, pwede na rin po ba silang bumalik po sa kanilang mga tahanan, Sec?
Kung ang kanilang mga bahay ay walang crack, wala pong significant na sira, kaya nga importante po yung may sira, may inspection ng engineer, kasi pwede naman talaga po sila bumalik. Kung hindi po nasira, wala pong sira ang bahay nila due to the magnitude 7.4 earthquake, yung mga sumusunod na mga aftershock ay mas mababa doon at hindi mas maging paminsala. So pwede po sila bumalik. Okay. Panghuli na lamang po, Secretary Solidum, ang pinaghahandaan rin po natin ay yung tinatawag pong The Big One. Magnitude 7.4 po yung nangyari sa Mindanao. Ganito rin po ba kalakas yung inaasahan natin kung sakasakaling? Wag naman po sana mangyari nga po itong sinasabing The Big One, sir. Dalawa pong earthquake scenario ang ating ginagamit sa kahandaan sa Metro Manila. Yung magnitude 7.4 sa Surigao del Sur, ito po ay nanggaling sa tinatawag nating Philippine Trends. Nasa dagat po ang epicentro. Posible po magkaroon din ng malakas na lindol sa Manila Trends sa karagatan offshore ng Luzon Island. At ang ating paghahandaan dyan maliban sa malakas na pag-inig ay posibleng tsunami. Pero kung ang ating pinapatungkulan sa kahandaan ay yung pagkilos ng tinatawag na West Valley Fault, dahil nasa lupa na po siya, kahit mas mababa ang ating iniisip na magnitude 7.2, yung lakas ng pag-inig o mararamdaman nating pagkilos ng lupa ay intensity 8, no? Yung nangyari po sa Surigao, intensity 7 lamang kasi nasa dagat yung epicentro, mas malayo sa lupa. Pero dahil ang fault dito sa atin, sa Metro Manila, West Valley Fault, ay nasa lupa na, sabihin yung kanyang enerhiyan pagkilos ng lupa, hindi masyadong mababawasan. Kaya mas matindi po ang hindi expect natin na pag-inig at dahil mataas po itong intensity, very destructive, posible po magkaroon ng mga sira ang mga mahihinang mga gusali at mga bahay dito sa Metro Manila. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyong ibinahagi po sa amin, DOST Secretary Renato Solidum.